nga pala si Ate Lea, isa sa mga kwentista at intern ng Albay Provincial Library and Information Center na nagmula sa Camarines Sur Polytechnic Colleges. Narito ako upang magbahagi sa inyo ng isang kwentong tsaka kay kapupulutan nyo ng aral. Pero bago tayo magsimula, meron muna akong mga katanungan. Mga bata, kayo ba ay nagsisipilyo ng inyong mga ngipin? Mahusay! Mga bata, bakit kaya tayo nagsisipilyo ng ating mga ngipin? Magaling! Dahil dyan, ang ating kwento ay may kinalaman sa pagsipilyo ng ating mga ngipin. Ito ay pinamagatang, bakit tayo nagsisipilyo ng ating mga ngipin? Ito ay iginuhit ni Kanghong Basungsok at ikinilathala ni Singmani Supantalo. At ito ay hatid sa atin ng Let's Read of the Asia Foundation. Tara, magsimula na tayo! Ding! 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 Tapos na ang recess! Araw-araw ay nagmamadaling lumabas ng silid-aralan si Tongkon para bumili ng mga matatamis at merienda. Kakainin ni Tongkon ang kanyang mga candy at iba pang pagkain. Pagkatapos ay dali-dali siyang maglalaro at nakakalimutan na ang pagsipilyo ng kanyang mga ngipin. Nagsimulang maging dilaw ang mga ngipin ni Tongkon. Minsan, mabaho ang hininga niya. Nagsimula nang sumakit ang ngipin ni Tongkon. Dahil dito, ay hinihimas niya palagi ang kanyang pisngi. Hinawakan ni Tongkon ang kanyang pisngi. Aray ko! Ang sakit ng ngipin ko! Iyak niya. Sinabihan ni Sumchay si Tongkon na magsipilyo. Hindi! Ayaw kong magsipilyo dahil masakit ang ngipin ko. Kung gusto mong hindi sasakit ang ngipin mo, dapat ay palagi kang magsisipilyo at bawasan ang pagkain ng candy. Paliwanag ni Sumchay. Ganito ka dapat magsipilyo. Magsipilyo ka sa panlabas at panloob na bahagi ng iyong ngipin. Magsipilyo sa itaas at sa ibabang ngipin. Sipilyuhin ang iyong dila, magmumog at idura ang tubig. Sipilyuhin ang ngipin hanggang malinis na sila. Gawin ito araw-araw, tuwing umaga at bago matulog. Sinunod ni Tongkon ang mga hakbang ng pagsisipilyo ayon sa sinabi ni Sumchay. Nagsipilyo si Tongkon ng kanyang ngipin hanggang naging malinis ito. Pagkatapos ay dinura niya na ang tubig. Malapad ang ngiti ni Tongkon at napasigaw sa tuwa. Yay! Hindi na kulay dilaw ang aking mga ngipin. Wala nang lukab ang mga ngipin ko at hindi na sumasakit. Wow! Ngayong napakinggan na natin ang kwento, nais nitong ipabatid sa atin ang kahalagahan ng pagsisipilyo ng ating mga ngipin. Hindi lang para mapanatiling malinis ang mga ito, kundi para rin protektahan ang ating kalusugan. Isa itong paraan ng pag-aalaga sa ating sarili. At dyan nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang bakit tayo nagsisipilyo ng ating mga ngipin. Kaya mga bata, palaging tatandaan, sipilyo para sa ngiti, malusog na ngipin ang babati. Muli, ako si Ate Lea. Huwag kalilimutang mag-follow, like, at subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento na tsaka kung kapupulutan nyo ng aral. Hanggang sa muli mga bata, paalam!